sa ating emotional wellness. Ito yung last pero hindi naman ito yung pinakahuli na dapat nating binibigyan ng pansin, yung ating mga emosyon. Okay, dyan papasok yung mga ang OA mo naman. Always remember mga kakalusugan, all emotions are valid. So kapag wag tayo magsasabi na ang OA mo naman if ang ibang tao is yung ibang bagay is kinalulungkot nila. Ang emotional wellness is ito yung kung paano natin i-cope up at kung kaya nating bumangon mula dun sa ating mga setbacks o yung mga tipo na nag-break, hindi na nag-move on. Madami pa dyang iba, charis. Ano nga ba yung mga senyales na meron tayong emotional wellness? Kapag kaya mong makipag-usap sa iba para sabihin yung iyong nararamdaman. Kapag kaya mong magsabi ng no, nang hindi nagigilty. Huwag tayong people pleaser. Yan. Dapat iwasan natin yung mga yan. Kasi makakaubos yan ng iyong energy kapag people pleaser ka. Kadalasan ay kontento ka at masaya sa mga bagay-bagay na meron ka at masaya ka dapat para sa iba. May strong support network ka at kaya mong mag-relax pa rin kahit punong-puno ka ng problema. So paano nga ba natin mapapaganda ang ating emotional wellness? So ito yung mga simple tips mula sa akin. Maging self-aware ka. Kilalanin mo ang iyong mga emosyon at kung ano ang makakapag-trigger dito. Next, maghanap ka ng coping mechanisms. Yung iba kasi, ang kanilang coping mechanism is mga stress balls. O wag naman gawing stress ball, mga jowa nyo, nilalamutak nyo sila. Huwag ganon. Yung iba nakikinig sa mga music. Next is practice self-care. Ito ang pag-aalaga mo sa iyong sarili, physically, mentally, emotionally, at spiritually. Next is, mag-manage tayo ng ating stress. Matutong huminga ng malalim at magkaroon ng time management na huwag pakaisipin yung mga bagay na makakapag-stress natin. Usually kasi, minsan nag-overthink lang tayo. Tayong mag-focus sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Yun. Kasi kapag doon tayo nag-focus, malulugmok ka dyan. Hindi mo nga kontrol eh. Ang kontrole natin is yung mga bagay na may kaya tayong gawin.